Ano ang journal? Ang journal ay isang personal na talaan ng mga karanasan, damdamin, kaisipan at refleksyon ng isang tao na isinulat ng isang regular. Nagsisilbi itong daan upang iproseso ang mga pangyayari sa buhay, magiging malikhain o mag-brainstorm ng mga idea. Bukod sa personal na diary, maaari rin itong tumutukoy sa opisyal na record ng mga transaksyon sa negosyo. Direktang CP. Ang direktang CP mula sa journal ay kinukuha sa pamamagitan ng eksaktong pagkopya ng mga salita mula sa orihinal na sanggunian. Ginagamit ito ng mga panipi at sinusunod ang pagbabanggit sa author at hina upang suportahan ang argumento at panatilihin ang katumbakan. Halimbawa, ayon kay Reyes, ang paggamit ng AI sa edukasyon ay nagbibigay ng mas mabilis na access sa impormasyon para sa mga mag-aaral. Buod ng tala. Ang buod ng tala, tinatawag ding hypnosis o presis, ay ang pagpapaikli ng isang artikulo o journal upang makuha lamang ang pinakamahalagang idea nito. Ginagawa itong pamamagitan ng sariling pananalita habang napanatili ang pangunahing mensahe ng original na akda. Halimbawa, pangkalahatang ideya ng buong artikulo. Sa pag-aaral ni De La Cruz 2024, sinusuri ang koneksyon ng social media sa akademikong performance at napatunayan na ang hindi limitadong paggamit nito ay nakakasama sa pag-aaral ng mga kabataan. Presi. Ang presis o presi ay madalas gamitin sa mga panaliksik na nangangailangan ng masinsinan at kritikal na pagsusuri ng mga literatura. Dahil sa presis ay isang mahigpit na uri ng pagbubuod kung saan pinapanatili ang lohika, tono at istruktura ng orihinal na autor sa mas maikling paraan. Mahalaga ito sa mga sumusunod. Ang presi ay pangunahing ginagamit sa mga sumusunod na research, systematic literature review, upang makuha ang core argument ng maraming journal nang hindi nawawala ang lohika ng orihinal na author. Ang systematic literature review ay halimbawa, may pananaliksik tungkol sa epekto ng online learning sa mga mag-aaral. Binasa ng manaliksik ng 10 journal articles at gumawa ng presis sa bawat isa. Presis example, karamihan sa mga mag-aaral ay nagpapakita na nakatutulong ang online learning sa flexibility ng oras ng mga estudyante, ngunit nagdulot din ito ng kakulangan sa interaksyon at motibasyon. So dito ay pinagsama at pinaikli ang pangunahing argumento ng maraming journal. Historical research para paikliin ang mga primaryang sanggunian, dokumento o talumpati habang pinapanatili ang orihinal na tono at konteksto. Ang historical research is halimbawa, may mahabang talumpati si Jose Rizal tungkol sa kalayaan. Precis of example, sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Rizal ang kahalagahan ng edukasyon at pinagkakaisa bilang susi sa pagkamit ng kalayaan ng bansa. So, pinaikli ang talumpati ngunit napanatili ang tono at pangunahing mensahe. Legal research sa paggawa ng mga case brief o pagbubuod ng mahabang desisyon sa korte. Legal research is halimbawa, may 20 pahinang desisyon ang korte tungkol sa isang kaso sa paglabag ng batas. Precis of example, nagpasya ang korte na nagkasala ang akusado dahil sa malinaw na ebidensya at paglapag ng itinakdang batas, kaya siya ay hinatulan ng maayong parusa. So, mahabang desisyon at pinaikli ngunit napanatili ang legal na punto. Qualitative research para sa pagdistill ng mahabang transcription ng interview o field notes. Sa madaling salita, ginagamit ito sa anumang research na nangangailangan ng mataas na antas ng katumpakan sa pagbubuod ng mga akademikong. So ang qualitative research is halimbawa, isang manaliksik ang nagsagawa ng panayam na 15 estudyante tungkol sa stress sa paaralan. Mahaba ang transcription ng bawat panayam. Precis example, ayon sa karamihan ng kalahok, ang pangunahing sanhi ng stress ay mabigat sa gawain sa paaralan at kakulangan ng pahinga. So, mahabang panayam at
mahabang panayam ang pinaikli upang makuha ang pangunahing idea. Halimbawa ng Prisi. Maikli pero mapanatili ang lohikal at tuno ng orihinal. Ang pananaliksik ni De La Cruz 2024 ay nagpapakita na ang digital distraction ay pangunahing hadlang ng konsentrasyon. Binigyang diin niya na ang disiplina sa paggamit ng internet ay kailangan upang mapanatili ang mataas na antas ng pagkatuto. Thank you. Hawig o paraphrase. Ano nga ba ang hawig o paraphrase? Ito ay ang pagsulat muli ng ideya o nilalaman ng isang teksto gamit ang sariling salita nang hindi binabago ang orihinal na kahulugan o diwa nito. Para magawa ang hawig o paraphrase sa journal ng mabilis, unawain, basahin ang tekstong hanggang sa makuha ang diwa. Unawain ang teksto. Basahin ang maigi ang journal o teksto hanggang sa lubos mong maunawaan at makuha ang pangunahing diwa nito. Mahalaga ito para masiguro mong maipapahayag mo ang tamang ideya sa sarili mong paraan. Itabi ang journal, isulat ang ideya gamit ang sariling salita, ang hindi tumingin sa orihinal. Itabi mo na ang journal, isulat ang nakuha mong ideya gamit ang sarili mong mga salita. Huwag tumingin sa orihinal na tekstong habang nagsusulat. Ito ay para maiwasan ang pagkopya ng mga salita o parirala ng direkta. Baguhin ang ayos, huwag lang palitan ang salita. Baguhin ang struktura ng pangungusap. Or, halimbawa, baliktarin ang sanhi at bunga. Huwag lamang palitan ang mga salita ng kasing kahulugan. Baguhin din ang struktura ng mga pangungusap. Halimbawa, maaari mong baliktarin ang pagkakasunod-sunod ng sanhi at bunga. O baguhin ang paraan ng pagkabuo ng pangungusap. Ito ay para masiguro na ang iyong bersyon ay tunay na naiba sa orihinal, ngunit may parehong kahulugan. Lagyan ng citation, sama na rin ang author at taon dahil sa kanila galing ang ideya. So kahit na isinulat mo na ito sa sarili mong salita, kailangan mo pa rin isama ang pangalan ng author at taon ng paglalatha ng journal. Ito ay dahil ang ideya ay galing sa kanila at mahalagang bigyan sila ng karapatang pag-aari o kredito sa kanilang gawa. Hawig o paraphrase. Para magawa ang hawig sa journal na mabilis, unawain, basahin ang teksto hanggang sa makuha ang ideya. Itabi ang journal. Isulat ang ideya gamit ang sariling salita nang hindi tumitingin sa original. Baguhin ang ayos. Huwag lang palitan ang salita. Baguhin ang struktura ng pangungusap. Halimbawa, baliktarin ang sanhi at bunga. Lagyan ng citation. Kasama rin ang author at ang taon dahil sa kanila galing ang ideya. Sa paraphrase ay pagsusulat mula ng ideya ng iba sa sariling pananalita na may tamang pagkikilala sa mga pinanggagalingan ng impormasyon. Halimbawa, sa hawig o paraphrase, sariling salita, walang panipid. Ipaliwanag ni De La Cruz 2024 na may malaking epekto ang social media sa kung gaano kahusay nakakapag-aral ang isang estudyante, lalo na kung nawawala ng kanilang focus. Salin sa sariling salin. Malalaman mong ang journal ay isang salin sa sariling salin sa pamamagitan ng mga ito. Una, nota ng mananaliksik. May nakalagay na salin ng may akda o author's translation. Source ng wika. Kung ang orihinal na journal ay nasa ibang wika, halimbawa Ingles, pero ang ginagamit mo sa papel ay Filipino. Halimbawa din dito ay ang journal ni Anne Frank sa isang German Jewish. Isa itong dalaga na ang pamagat ng kanyang journal ay Kitty o kilala bilang The Diary of Anne Frank.
na isinalin sa higit na 70 to 75 iba't ibang wika, at ang orihinal na wika nito ay isinulat sa Dutch. Halimbawa ng salin sa sariling salin, English na isinalin mo sa wikang Filipino. Orihinal, social media is a double-edged sword. Salin, binanggit ni De La Cruz 2024 na ang social media ay isang tabak na may dalawang talim.